notification natin, so again, no, from employee to employer, meron tayong 5 days. And then from employer to SSS, meron po tayong additional 5 days. Okay? So, ang exemption lang yan ay kung hospitally confined, no? So, ang gagawin po natin, meron po tayong number of days pa. At ito po ay magbabase dun sa kanyang last day ng kanyang, kumbaga, sa hospital or yung kanyang discharge, no, sa hospital. Okay? And then if ever man working or nasa company premises nangyari, dahil maaari naman, no, ma-notify na kagad si employer during that time. Okay? Ayan. So yung ating prescriptive period of filing, no, so from employee to employer, meron tayong 5 days, no, after the start of confinement. Okay? Pero kung sa hospital confinement, not necessary kasi nga, no, hihintayin natin kung kailan ba talaga darating yung panahon na gagaling na siya at madi-discharge sa hospital. So yun po yung ating pong pagbabasihan doon. Ngayon, no, kung halimbawa po meron naman pong within a year, no, na maaaring makapag-notify pa rin yung ating pong member, no, at ipapasubmit niya yan sa kanyang employer. Okay? So if ever man, no, ito ang medyo magkakaroon ng epekto dun sa ating makukuha. So if ever magkaroon ng late notification, pwede pong magkaroon ng deduction sa claim or total denial of the claim. Ayan. So mahalaga po ang ating notification period. Okay? Filing ng ating notification. So again, dapat talaga ginagawa po ito. Okay, so just in case man you are under the employer, no? So dapat si employer ang magsasubmit po na ito. Okay? So for the employer po, yung employer account ang bubuksan po natin. So for the submission of sickness benefit, no? So pupunta po sa benefits menu and then under that submit sickness notification, no? So dapat po updated po yung ating pong disbursement account net just in case, no? Meron po tayong ifa-file na employees compensation or ito po ay diretso po kasi na ibibigay or i-credit, no, sa account ni member, no? Yan. So if ever man, pati po yung ating employer, dapat yung kanilang disbursement account ay active at updated din po. Okay? So once na okay na, just click proceed. Yan. And then, yan, ilalagay po yung SS number ng kanilang employee. And then click search at ilalagay na po yung mga details. Ayan. So if ever home confinement, hospital confinement po siya or still naka-confine po siya, ayan. So ilalagay din natin pati yung kanyang start of sickness, ayan. And then if ever man ilan po yung days na kanyang kine-claim, no? So if ever 10 days ba yan, 15 days ba yan? Pero if ever man kung ilan po ilagay natin dito, not necessarily ay yun po ang ibibigay ni SSS, no? So marami pa po tayong makikita na adjustment just in case, no, maaga pong pumasok sa empleyado o kaya meron pa palang natitirang sick leave, no? So ibabawas rin po natin 'yan. Yeah. So yun po yung ating pong makikita doon. So once na okay na tayo, even the date, 'yan. At kung halimbawa man ito po ay work related or work connected, just click the tick box, no, na is this work related? Ayan. So kung hindi man, no need to do that, no? Pero kung work related, just click that and then click proceed na po tayo. Okay? So dito po, no, ay i-attach na natin yung mga documents. So nandiyan yung medical documents, no, other supporting documents. Kung halimbawa ito po ay work related, syempre yung ating pong mga EC related documents po, no. Ayan. So ilalagay po natin 'yan. And if ever man may mga hospital or medical records din po. Ayan. So dito po pinakamataas po ay 3 MB, no? So as much as possible kung marami po, no, yung ating pong mga isa-send na mga documents, mas maganda i-save siya, no, sa PDF file copy para isang attachment lang po ang ating gagawin at mas mababa yung quality pero yung mga details mababasa pa rin. Ayan. So mas madali po siyang mai-attach. Okay? So after that, just click proceed. Ayan. And then, no, ayan, so dito po sa part na to ay yung pag-certify na natin ng ating pong ipapasa na sickness notification, no? So again, just click the tick box for the certification and make sure na nabasa po natin, no, yung mga nakalagay po ditong mga details, no? So if ever man, just click, no, submit kung wala na po tayong
magiging problema dyan. So once na-click na natin submit, no? Ayan. So if ever man, no, maaari na nating i-verify ito. So if okay na, no, just click yung ating supplied information and then just click continue. Okay? Ayan. For a while po. Ayan. So going back, ayan. So maaari nating ilagay po ulit, no, yung ating pong panibagong empleyado kung may i-apply po ulit tayo. Okay? So for the sickness notification, makaka-receive po, no, ng notification hindi lang po si employer through their official email, no, na naka-register kay SSS, kundi pati si employee po. Makaka-receive po sila ng notification din po. Yan. So just in case okay naman na tayo, no, make sure na once na tayo ay meron nang na-file ng notification at meron na po tayong approval for the sickness benefit, no? So dapat po ay magkakaroon tayo ng cash advancement na kay employee. Okay? So si self-employed and voluntary po, wala po siyang marireceive na cash advancement na maaaring matanggap kagad, no, kay SSS, no, upon the notification period. So dun sa sickness benefit application na mismo, dun na po mismo magkakaroon ng pagbibigay ng benepisyo si SSS. Okay? Ayan. So dito para sa ating pong mga members na employed, yan, make sure na si employer ay mag-advance kay employee. Yan. So maaaring pag-a-advance, regular payday po yan or anytime, no, na magkaroon po ng chance na pwede na makapag-credit, no, ng advancement si employer kay employee. Okay? And then after that, the employer will apply for the reimbursement, no, kay SSS. So ibig sabihin kung magkano man yung in-advance natin, dapat 100% ito i-reimburse ni employer, no. So ito po ay dapat po na ma-certify din ni employee. Okay? Summarize lang natin, guys. So ang process is kailangan yung employer ninyo ang mag-process pag once kayo ay employed. Hindi pwedeng kayo ang mag-process. Kung kaya pag once na nagkasakit kayo, mag-notify kayo sa inyong employer. Then yung employer naman ang mag-process nito. Then pagdating sa mga requirements, doon din kayo magpapasa sa employer ninyo at yung employer naman ninyo ang mag-process. Again, si employer ninyo ang mag-process kung kayo ay employed. Ayun lang, guys. So kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!